In a world where every second, a new post appears on our screens, social media has become more than just a space for entertainment and connection. It has become a powerful tool for change, an amplifier of voices, a platform for advocacy, and a battlefield for truth. Mula nang payuhin ang pinakamalakas na bagyo sa mundo. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Good morning everyone, I'm JC Linton po from the STM Kuwan. Maaari ko po bang maipakilala ang sarili ko. Hello, ako si Janayka de la Cueva, Faculty of Research. So, may kaunting katanungan lamang po kami sa inyo. And simulan po natin sa paano nyo po ginagamit yung social media para po matuto tayo tungkol sa mga environmental issues po na meron tayo. Kapag may mga nagaganap ng mga environmental disasters, napapa-search ako sa Google or sa YouTube na kung ano yung mga possible na solution or kung paano ba natin ma-minimize yung effect ng mga actions na ginagawa natin as human beings. Nakakita ka ba ng mga social media campaigns na nagpo-promote ng mga environmental protection sa inyong community? That's actually a good question because yes, I saw a lot of it already, and whenever I see things like these, I tend to repost them to also raise awareness over my fellow Facebook mutuals or Instagram mutuals because I love using my platform for it as a student. The fight for our planet doesn't just happen on the ground, it happens online. This is the power of social media, this is the power of awareness, and this is the power of us. Environmental issues. Five questions po para sa inyo. So, ako po si Jean and from the School of Pasay University Philippines and second tourism student po. Ito po yung mga question po namin. Number 1 po, ano po ang pinakamalaking hamon sa paggamit ng social media para sa environmental awareness po? Siguro, isa dyan yung fake news nga. So, alam naman natin pag social media, dami-daming mga lumalabas na kung ano-anong balita. Pero, yung iba naman dun, hindi naman credible, hindi na, yung mga sources, hindi naman totoo. Yung iba nga dyan, may i-post lang, ginagawa. Tapos, yung iba din siguro yung mga comments ng ibang tao, na may mga masabi lang sila. Tapos, yun mostly yung mga hamon na sa sa environmental awareness, yun yung isa sa mga hamon na. Tapos siguro yung mga social media, yung mga vlogger siguro na pag minsan may mga pumapasok sa mga restricted na areas sa ating kalikasan, tapos pinapost nila and hindi man lang nila tinatanong dun sa nangangalaga dun sa lugar kung pwede bang pasukin basta-basta, yung mga ganung bagay. Yung mostly yung mga nakikita namin na mga problema sa social media ngayon. Po, hinaharap ang misinformation po or fake news tungkol sa environmental issues po? Pag mga fake news ganun, nagkakandak naman kami ng regular na IEC, Information, Education, and Communication sa community regularly naman yan. So, doon nagdi-discuss kami nagdi-discuss kami ng mga batas, ano yung mga kahalagahan ng mga ating environment, mga iba't ibang. Tapos, pag minsan nakikikollab din kami sa mga schools, ganun. So, nagpupunta doon. Minsan ini-invite din kami sa mga schools, nagle-lecture.
So doon sinishare namin yung mga do's and don'ts sa environment. So mga ganong bagay, yun yung mga ginagawa namin. Okay po. Ano po ang pinakamalagang environmental issue ngayon na dapat pagtuunan ng pansin sa social media po? So, actually marami, pero since kami kasi nasa protected area, so siguro sa protected area. Since yung mga protected area natin, sila na lang yung mga natitirang parte ng mga kalikasan natin na medyo ayos-ayos pa. So dapat nating pagtuunan yun ng pansin, dapat nating protekta. Then, dapat din ma-inform din yung mga tao sa kahalagaan ng protected area. Meron na po kaming konting katanungan about po sa environmental issues po. So first question po is, ano po yung pinakamalaking hamon sa paggamit ng social media para sa environmental awareness? Okay. Sa part ng DNR, ang nakikita natin na pinakamalaking as we all know, marami na yung mga vloggers. Kaya lang, hindi naman lahat ay nasabi natin na environmental related ng ibang mga binablog. Meron pang mga iba kasi mga nag-vlog na instead na nakakatulong ba doon sa ating environment, iba yung nagiging perception ng publiko. Kaya sa amin, ang ginagawa na lang namin dyan, i-encourage lang namin yung mga ibang social media influencer na magkaroon sila ng pag mag-vlog sila, magkaroon sila ng mga information dissemination na yung may matutulong sa environment. Marami kasi tayong mga kasalukuyang issue sa environment, as we all know, yung climate change natin, yun yung number one problem natin. Kaya sa part ni DNR, nakikipag-tie up kami, nakikipag-unayan kami sa ibang mga social influencer na yung mga iba nilang mga ginagawang tawag natin nila pinipicture, no? Ay yung mayroong kabuluhan na may related sa environment. Yung ating mga pakikipag-ugnayan natin dun sa mga social media influencer. So, ayun po is, paano nyo hinaharap ang misinformation o fake news tungkol sa environmental issues? Marami na rin kaming ganitong marami na rin mga ganitong case. Meron mga nagre-report na halimbawa meron mga nangyayari sabihin natin na environmental protection na binagdan nila na ito si mga ganito, mayroong illegal logging na nangyayari dito sa halimbawa sa part ng jurisdiction siya ng kabanatuan. When in fact, wala namang nag-exist na illegal logging doon. So yun yung isang mga tinitignan natin na ina-address natin na meron mga nakikita rin kami mga nakapost sa social media na mga binablog nila na hindi naman eksakto na yung story. Hindi yun yung nangyayari kung sa realidad. Kaya ang ginagawa natin, naglulunsad din ng DNR ng mga Facebook page na meron tayong mga nakalagay doon ng mga projects and programs natin. Yun yung pinapakita natin. Tapos, yung mga nakikita natin na mga sa social media, na mga post na ganun ba, personal natin ina-address yung concern nila na yun. Sinasabi natin sa kanila na, di ba, may mga comment doon. I-inform natin sila. One way is yung personal na ipaalam dun sa kanila na hindi yung tamang kwento ba. How do you use the media to promote environmental awareness in your barangay? Sa aming barangay, ginagamit namin
ang iba't ibang uri ng media para maipromote ang environmental awareness. Una, mayroon kaming Facebook page kung saan regular kaming nagpo-post ng mga impormasyon tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, pagtitipid ng tubig at kuryente, at iba pang environmental concerns. Gumagamit din kami ng mga larawan at video para mas maging engaging ang aming mga post. In this documentary, we explore the power of social media in shaping environmental consciousness, its successes and challenges, and the question, can online awareness lead to real-world action?